Ang manok na walang balahibo sa leeg, na kilala rin bilang Transylvanian Naked Neck o Knob Neck, ay isang kamangha-manghang lahi ng manok na nakikilala sa kakaibang kawalan ng balahibo sa leeg at kung minsan ay sa ilang bahagi ng dibdib at likod. Habang ang eksaktong pinagmulan nito ay nananatiling misteryo, ang kasaysayan nito ay mayaman at sumasaklaw sa iba't ibang kontinente, na nauugnay sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ng mga manok at umuunlad sa isang lahi na may natatanging katangian at mga implikasyon sa ekonomiya. Ang pagtukoy sa eksaktong pinagmulan ng manok na walang balahibo sa leeg ay mahirap. Gayunpaman, ang mga umiiral na teorya ay nagmumungkahi ng isang asyano na pinagmulan, kung saan ang selektibong pagpapalahi para sa pakikipaglaban ng mga manok ay malamang na nagkaroon ng mahalagang papel sa paghubog ng natatanging hitsura ng lahi. Ang kawalan ng balahibo sa leeg ay pinaniniwalaang nagbigay ng isang tactical na kalamangan sa pakikipaglaban, na maaaring nag-aalok ng mas malaking kadaliang kumilos at binabawasan ang kahinaan sa mga pag-atake na naglalayong sa leeg. Ang matagal na kaugnayan ng lahi sa pakikipaglaban ng mga manok ay sinusuportahan ng presensya nito sa iba't ibang kultura sa Asya sa loob ng maraming siglo. Ang paglalakbay ng manok na walang balahibo sa leeg ay lumampas sa Asya. Ang pagpapakilala nito sa Transylvania, isang rehiyon na kilala sa kasaysayan nito sa mayamang pamana ng manok, ay nagmarka ng isang mahalagang sandali sa pag-unlad nito. Mula sa Transylvania, ang lahi ay kumalat pa sa buong Europa, na umabot sa Alemanya at iba pang bahagi ng kontinente. Sa kalaunan, nakarating ito sa Amerika, na nagpapalawak ng geographical na saklaw nito at nag-aambag sa pagkakaiba-iba ng mga lahi ng manok sa buong mundo. Ang pinakakapansin-pansin na katangian ng manok na ito ay ang kawalan ng balahibo sa leeg, na umaabot minsan sa itaas na dibdib at likod. Ang katangiang ito ay kinokontrol ng isang solemn gene, isang recessive trait na nangangahulugang ang parehong magulang ay dapat magdala ng gene para sa kanilang mga anak upang maipakita ang phenotype ng walang balahibo sa leeg. Ang batayan ng genetika na ito ay nagpabago sa lahi sa isang paksa ng interes para sa mga mananaliksik na nag-aaral ng avian genetics at developmental biology. Ang kawalan ng balahibo sa mga tiyak na lugar ay nakakaapekto rin sa thermoregulation, na ginagawang mas madaling kapitan sa mga matinding temperatura ang lahi kumpara sa mga ganap na may balahibong lahi. Nangangailangan ito ng maingat na pamamahala ng kanilang kapaligiran upang matiyak ang kanilang kalusugan at kagalingan. Bukod sa walang balahibo sa leeg, ang lahi ay nagpapakita ng mga pagkakaiba-iba sa kulay ng balahibo at uri ng comb. Ang mga karaniwang kulay ng balahibo ay kinabibilangan ng itim, puti, pula, at iba't ibang kombinasyon nito. Ang comb ay karaniwang pikom, patayo, at mahusay na binuo. Ang laki ng katawan at timbang ay maaaring mag-iba depende sa partikular na strain at mga salik sa kapaligiran. Ang mga manok ay karaniwang matibay at madaling umangkop, nagtataglay ng isang mahusay na kakayahan sa pangangalap ng pagkain at nagpapakita ng katamtamang kakayahan sa pagtula ng itlog. Ang kakayahan sa pag-angkop at pagiging matibay ng manok na walang balahibo sa leeg, na sinamahan ng mga natatanging pisikal na katangian nito, ay ginagawa itong isang mahalagang asset sa industriya ng manok. Ang patuloy na paglilinang at pag-aaral nito ay nag-aambag sa patuloy na mga pagsisikap upang mapabuti ang mga lahi ng manok at ma-optimize ang mga sistema ng produksyon ng manok. Ang manok na walang balahibo sa leeg ay nakatayo bilang isang patunay sa kamangha-manghang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng seleksyon ng tao at likas na pagkakaiba-iba. Ang paglalakbay nito mula sa malamang na pinagmulan nito sa Asia hanggang sa laganap na presensya nito sa buong mundo ay sumasalamin sa komplikadong kasaysayan ng pagpapalahi ng manok at ang pangmatagalang apela ng mga natatanging katangian ng hayop. Habang nananatili ang mga kawalan ng katiyakan tungkol sa eksaktong pinagmulan nito, ang mga natatanging katangian at kahalagahan sa ekonomiya ng lahi ay tinitiyak ang patuloy na kaugnayan nito sa mundo ng pagsasaka ng manok at pananaliksik sa genetika. Ang karagdagang pananaliksik sa kasaysayan at genetika nito ay nangangako na magbubunyag ng higit pang mga pananaw sa kamangha-manghang lahi ng manok na ito.